Gandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Welcome to another day. Matagal-tagal rin na hindi ako nakapag-live. Na-miss ko kayong lahat. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Dalangin natin na nasa mabuting kalagayan kayong lahat. But before that, mag-pray muna tayo. Lord, thank you Lord for this morning. Maraming salamat po sa iyong awa, sa iyong milagro. Every day is a miracle. Thank you for keeping us safe, O God. Thank you, Lord, that your people is under the cover of your wings. Salamat po na walang makakapag-penetrate kahit anumang virus yan, anumang mga gawa ng kaaway, chemtrail, wildfire, anuman yan, Panginoon. Lord, we are protected and we are sealed in these last days. In Jesus' mighty name. Amen and amen. So good morning po sa inyong lahat. Pasensya na, ngayon tayo nakabalik ulit sa live natin kasi we are so busy in these past weeks, no? Dahil sa mga August 14 na activity natin sa Los Amigos, ang daming tao pumunta to 200 people are awakened and delivered and reconciled with the Lord. Lahat po na nakareceive ng kulam ay na-reconcile from the Lord. Hallelujah. All glory to Jesus talaga. Grabe ang ginawa ng Panginoon. Kasama ko si Pastora Joey. Now, all the way flew from Japan and nag-minister kami dito sa Los Amigos. So, welcome back, no? Nag-live na naman tayo ngayon. Ito na naman, no? Itong tinatawag na impact, no? No? Matawag natin na impact. The impact. No? Mga kapatid. So, it is a asteroid impact. So from the word itself, no, sa mga Bisaya po, gitawag nga, pag once nga, ikaw, impacto ka. It means, you are a pest. No, you are a pest in the house. So, impacts. What is this impacts, mga kapatid? No, maraming report ngayon from one case nagiging 41 case dito sa Pilipinas, nandun na sa Argentina, sa Thailand, pumasok na rin sa Indonesia, and most probably, just a matter of 1 week, maybe, or 1 month, it's another bedco scenario of lock up and quarantine, or quarantine, no? Marami na naman, same scenario, kasi dry run yun, ginawa ng panahon ng Bedco. At ito ay season 2 na ito. Yung Bedco is season 1, ngayon ay season 2. So, brace yourself kasi mas pinahigpit itong season 2 natin, mga kapatid. What is impacts, mga kapatid? O, impacto nga, no? What is this impacto means, no? Hallelujah. Thank you for watching, mga kapatid, sa tatlo na nag-watch. No, naway i-share nyo ito at nang maabot natin ang nakakarami. So, no, ito yung sinasabi nila na galing sa impact. So, no, sabi dito, my health advisory impact alert. No? Impact Alert Health Advisory. The Department of Health announced a new case of impact previously known as monkeypox. Actually, ito, way back 2023, no, way back 2023, nung pa-daw na ang tinatawag na Bedco virus. Nandito na ito, mga kapatid. This is not new. Hindi po ito bago. Bagkos 2003, nag-evolve na po itong tinatawag na monkeypox, ngunit hindi bumenta. At ngayon, ni-revive nila, mga kapatid, at sa tingin ko parang bibenta na ito ngayon. Kasi makikita mo naman ang flow, no, parang bumenta na kasi naglaylo na din ang Bedco, no? So parang bumenta na siya uli. So sabi dito, the impact new case previously known as monkeypox in the Philippines on Monday, noong Lunes, mga kapatid, bring the total number of cases to
10. With the new public advice to stay informed and vigilant. Nandito na naman tayo sa tinatawag na information. Nagsisimula naman silang mananakot, mga kapatid. Same scenario nung panahon ng 2019, kasagsagan ng BEDCO. Same scenario, hindi nagbabago. It is a fear through media, kasi itong mga media, mga kapatid, bayaran ito lahat. So later, malalaman natin ito, what is the involvement of media, bakit ito mabenta na. So dito, what is impact? Impact is an infectious disease caused by monkeypox virus. Belong to same family of virus as smallpox, So, family pala ito, kapamilya pala ito ng smallpox. Ano ba yung mga smallpox? Like mga measles, chickenpox, yon ay mga shingles. Actually, mga kapatid, marami na tayo kasi lalo na summer, lalo na ang sobrang init. It's normal, may mga bulutong talaga na mag-manifest. And this is tinatawag na taktika nila na ipapalabas ang impact sa kasagsagan ng sobrang init kasi dyan talaga lalabas ang bulutong. Dyan talaga lalabas ang measles. Dyan talaga. So, paglabas ng measles, paglabas ng mga smallpox, paglabas dyan, automatic makarry diyan sa impact cases. So, talagang bibenta talaga ito. Mabenta talaga ito. Bakit? Dahil sa during the heat season, lalabas ang mga bulutong. Bakit lalabas ang mga bulutong? Number one is because, as we know, 3 to 5 years is the side effect. Makikita ang side effect sa lahat ng 2019, 20, 21, 22, 23, 24 ngayon. So, almost 5 years na nga ang tinatawag na bakulam nung BEDCO. So, this is tinatawag na harvest time. So, habang umiinit, mga kapatid, dahil sa climate change, lalabas at lalabas dyan sa mga capillaries, mga arteries, mga blood vessel, sa mga ugat natin, ang tinatawag na graphene oxide. Lalo na ang init ng panahon. At may tinatawag tayong vinyl polymerase. Ano yung vinyl polymerase? Yung vinyl polymerase, yung nakikita na mga plastic sa ilalim ng ating katawan, discovery, kahit doon sa tinatawag na testicle or itlog ng lalaki, nakikita na ang tinatawag na polymerase. So, automatic sa sobrang init, natutunaw yan. Ang graphene oxide, sa sobrang init, they are finding a way to escape. So, talagang autoimmune, lumalabas sa skin. At ito na, actually, ang monkeypox is during 1960, nagkakaroon na ito. 1970 pala. 1970. So, balik tayo sa taas, What are the signs and symptoms? Ito mga signs and symptoms, mga kapatid. I-discuss lang natin, mga kapatid. Impacto can cause symptoms that usually start within a week of exposure but can also appear in 1 to 21 days. So, 1 to 21 days, almost 3 weeks pala ito. So, 2 to 4 weeks but may persist longer individual with weakened immune system. So, magsisimula yan sa tinatawag na macules. Ito ang mga kategory nila. Of course, rashes, fever, sore throat, nandun, pare-pareha ng COVID, sore throat din, Fever, pareha din. Except sa rashes. Headache, back pain, at itong tinatawag na swollen lymph nodes. Itong mga swollen lymph nodes, itong mga lusay, kung sa Bisaya pa, yung mga point na tinatawag na, yung arm natin, may lymph nodes yan. Parang mga lusay ba? Sa Bisaya, lusay. I don't know sa Tagalog. Ano ba ang Tagalog ng lusay, mga kapatid? Dito sa axillary, or tinatawag na armpit, may lusay dyan. Sa Bisaya, lusay. Lymph nodes nga sa English. Dito naman sa bandang singit,
may lusay dyan or lymph nodes. So namamaga daw ang tinatawag na lymph nodes. No? Tinatawag na macules, papules, vesicle, no? Pustules, and tinatawag na scrubs. So, isa-isahin natin ito, no? Macules, yung maliit pa, habang kumakalat siya. Papules, vesicles, yung may tubig-tubig na siya, no? May mamasa-masa na siya, no? At pustules, kumbaga namumula na mamasa-masa, at tinatawag na scabs, or tinatawag na may itim na siya, no? May itim na siya. This is the phases of tinatawag na impacts, mga kapatid. So dito, sabi ng DOH, dapat ng home, mga kapatid, automatic may bakulam sila agad, no? Automatic may bakulang sila agad. Sabi to, is there a vaccine against impact? Actually, itong impact, nagsisimula ito sa Congo. Congo, where is Africa? Congo, no? Doon talaga, ini-eksperimento ni Bill Gates. Kaya naglalagay si Bill Gates doon ng mga tinatawag na NGO. Nagpapatayo siya ng patubigan doon para kuno ang mga Congo ay magkakaroon ng tubig, magkakaroon ng shelter, pinatatayuan niya ng bahay. Iba talagang mentality ni Bill Gates, mga kapatid. Itong Belinda Gates, no? Bill Gates, no? Ang mga tao, pinapatayuan niya ng bahay, nilalagyan niya ng patubig, no? At saka, nirarasyonan niya ng mga food. Ngunit mga kapatid, behind that is the experimental. Gagawin pala niyang eksperimento mga tao. Siyempre, ang mga tao gustong-gusto, love na love nila si Bill Gates. Kasi pinapatayuan sila ng water system. Mahirap naman ang tubig doon. No, kaya nga, ang iba doon, umiinom na lang ng ihi ng cow kasi napaka-famine, But Bill Gates came into savior effect. No? Ito talaga ang ni Antichrist, a savior effect. So pinatayuan niya ng bahay itong mga African, nagtatayo siya ng mga office doon. May mga staff siya, may mga medical siya, may mga team siya doon. Gumastos talaga si Bill Gates ng sangkatutak na $1 million just to make them comfortable. Pinapakain niya, halos wala ng trabaho ang mga tao doon. Kasi pinapakain ni Bill Gates. Ngunit, may plan pala siya na tinatawag behind the back or behind the scenes, sa likod ng stage. Pagpapanggap lang pala yun lahat kasi ini-eksperimentuhan niya ang mga tao doon. At ito na nga, nagsisimula sa Congo. At since ang Congo ay tinatawag na nabakulam na rin ang bidko, halos na lahat ng tao doon, sila kasi ang nangunguna, halos lahat ng tao doon nagmamanifest na. No, nagmamanifest na. So, sabi ni Dolor Tangal, mabait sa mga mata ng tao pero madilim siya sa plano, pakakain niya tapos papatayin. Exactly. Salamat sa iyo, Dolor Tangal. No, thank you for your comment, no? Yan man talaga ang figure ni Antikristo ngayon, papakainin. Kunwari, ayuda. Kaya nga, yung nagpapalista ng ayuda ng 5,000 sa Digital National ID, lahat ng may magkuha ng National Digital ID ay may 5,000. Mga kapatid, ano yan? Trick yan. Trap yan. No? The only thing, isang paraan sa pag-hunt ng unggoy ay painan mo siya ng banana. It's a banana, mga kapatid. So yun nga, ginawa ni Bill Gates doon sa Congo, ang mga African. Pinapakain niya, nirarasyonan niya, kompleto ng medical, binabakulam niya, halos buwan-buwan niya binabakulam because that is his laboratory, mga kapatid. Laboratory po niya yun. So, sabi dito, yes, there is a bakulam recommended by World Health Organization the use against impact. Many years research have to develop and some this bakulam have been approved by various countries for use of against impact.
current recommend use of MVA, ito ang name ng bakulam, no? MVA bin or LC16. Revelation 16. Ang LC16 ng name ng kanyang bakulam ay makikita nga sa Revelation 16. Basahin nga natin ang Revelation 16 or LC16. Kasi ano ang kaaway? Symbolic. At if you relate it to the Bible, nandun din sa Bible. So, basahin muna natin ang LC16, ang name ng bakulam nila. So, sa Revelation 16, sabi dito, verse 2, no? Sabi dito, the first angel went, poured out the bowl on the land, and the ugly, painful sores broke out the people who had the mark of the beast and worship his image. So, itong LC16 na name ng bakulam or MVA bin, vaccine, na bakulam ng Impax, no, tumugma kung ano ang sinasabi ng Apocalypse 16 at same number then na nagkakaroon kaya't humayo ang una at ibinubuhos ang kanyang mangkok sa lupa at magkakaroon ng pandiri. Oh, when we say pandiri, it's pandemic. No? It's pandiri. Nagkakaroon ng pandiri o pandemic at masamang sugat ang mga taong may tanda ng halimaw. No? At sumamba sa larawan nito. So, ang Revelation 16 at ang LC16 na vaccine ng Impax ay nagkatugma, mga kapatid, ang sinabi ng kasulatan. Nagkatugma, nagkaayon. Ang MVA vaccine or LC16 bakulam ay nasa Revelation 16. Kaya masasabi nating totoo ang Bible, advance. So, advance ang Bible, mga kapatid. So, advance. Talagang masasabi ko, kahit 2050 o kahit 3,000 years pa ang technology, ang Bible nagsasabi na kung ano ang future. Kaya napaka-advance ang Bible, mga kapatid. Hindi matatawaran ang talino ng Panginoon. Hindi matatawaran. O kaya nga ito, no, sa Revelation, sabi dito, Revelation 16, mahapdi at nakapandiring pigsa. Sa Revelation 9:6, dito na, hahanapin ng tao ang kamatayan, ngunit hindi nila matatagpuan. Parang bangkay na buhay or zombie apocalypse. Zombie nga, no? Buhay na bangkay. No? Matalino man ang kaaway, kaya sinabi sa Bible, be wise like a serpent kasi matalino ang kaaway. Amen. So, itong impact na ito, mga kapatid, no? Itong impact na ito ang mga 4 stages ng impact, no? Sabi daw nila, ito ay tinatawag na new. Hindi ito new. Bagkus ito ay side effect. So, first stage is tinatawag na animal bite. Para lang kagat ng langgam. And the second stage, mga kapatid, is beginning of rash phase. Doon na, nagra-rushing na. At ang third phase ay tinatawag na blister and vesicles. At ng blister and vesicles, yung namumula, yung may tubig na, at itong necrosis. The fourth stage is necrosis. At isinesearch ko ito, what is necrosis means? Ang necrosis means death, mga kapatid. There will be a death of cellular death. As we know in Revelation 6, yung ikaapat na kabayo ay tinatawag na the plague. No? Basahin natin sa Revelation 6. No? Sabi dito sa Revelation 6. No? 6 verse 6. 666 pa rin.
At narinig ko gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang ang buhay ng sabi, isang nang buksan niya ang ikaapat na tatak sa 7, ay narinig ko ang ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika, tumingin ako, may isang kabayong maputla na nakasakay noon at ang pangalan kamatayan at ang hadis ay sumusunod sa kanya. At siya ay pinagkaluban ng kapangyarihan ng ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutom, salot at mabangis na hayop sa lupa. Nang buksan niya ang ikalima tatak ay nakita ko sa ilalim ang dambana ng kaluluwa na pinaslang dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nito. Sila'y sumigaw ng may malakas, kailan pa makapangyarihang Panginoon, banal at totoo, bago mo hatulan at ipaghiganti ang aming dugo na nirahan sa ibabaw ng lupa. So ito mga kapatid, makikita mo may apat kasing kabayo na nagsilabasan dito. No, ang first na kabayo is puti. Second na kabayo is maputla, green, at saka itong tinatawag na black horse. Ang black horse po, ito na po ang tinatawag na necrosis. Black, no? Kasi ang necrosis ng impact ay magkakaroon ng death. At itong black horse is a death horse. No? So, there is what we call category din from Bidco, mga kapatid. Yun ang puting kabayo. From Bidco, yun ang puting kabayo. Ang nakasakay ay nagdadala ng arrow, nagdadala ng pana, which is injection. At ngayon, nandito na tayo sa tinatawag na the black horse. Bakit? Nag-evolve kasi ang tinatawag na years. Habang tumatagal, sabi nga nila, 3 to 5 years, magkakaroon ng side effects. So, ito na nga, necrosis. The fourth stage of impacts. The fourth, ang ikaapat na stage ng impact is necrosis. Which is, ang ikaapat na kabayo ay black horse or death din. Ang meaning ng necrosis is death, mga kapatid. No? Ang meaning ng necrosis is death. I-research nyo yan, mga kapatid. No, i-research nyo yan. What is the meaning of necrosis? So, ito pala, mga kapatid, ito palang mga bakulam ng tinatawag na impact. No? Ito kasi ang bakulam ng impact, no? Kita natin dito. Ang bakulam ng impact, mga kapatid, ang name niya is tinatawag na may nakasulat. Isa-isahin natin ito. Ang bakulam na impact ay may nakasulat, mga kapatid, na may nakasulat dyan sa ibaba, the Bavarian Nordic ES US Government License number 2096. No? Nandyan pa rin ang mga 666, mga kapatid. No? Ito po ang name ng bakulam or tinatawag din itong LC16. No? Itong Bavarian Nordic AS, mga kapatid, is a US government license ito. So makakonect ba tayo? Alam naman natin na ang US is tinatawag na the Babylon. Or nandyan talaga ang pugad. Itong Sweden, itong Switzerland, itong Vaticanos, at itong US, these are tinatawag na magkakonsabo. These are the United Nation, the United, mga United na yan. They are united ka. At itong monkeypox na ito, mga kapatid, itong Mpox, ay Bavarian Nordic. Ano ba itong Bavarian Nordic? O, isa-isahin natin ito.
i-disclose natin ang pagkakilanlan nito. No, sabi nga dito, may nagsabi dito na the wicked company that manufactures Impax Bakulam is called Bavarian Nordic. Sounds like barbarian, no? Barbaric, no? Ano bang barbaric? Barbaric means killer or death. Itong mga Vikings, that is barbarian. Barbaric Nordic. They killed without mercy. They are, carnivorous nga yan, mga barbaric na yan, mga kapatid. Carnivorous yan, barbarian. At may Bavarian din na flavor sa sa donut. Bavarian flavor. It's a demonic pala. So, it's a wicked company, mga kapatid. Ang nag-produce. At ito, mga kapatid, ito palang tinatawag na Pfizer, Moderna, yung mga bidko na bakulam, is under para ito sa tinatawag na BlackRock. No, isa-isahin natin ito. Ano ba itong BlackRock na company? One of the biggest, richest company in the US. Malaki ang hawak nito. Itong BlackRock, which is under ang Pfizer, Moderna, mga shareholders, mga kapitalista ito ng Pfizer, Moderna, at even this Bavarian Nordic, may shares, halos pharmaceutical ang hold nito. At hindi lang pharmaceutical, mga kapatid. Hindi lang pharmaceutical, including, ano bang hold nitong itong tinatawag na BlackRock? So, isa-isahin natin, no? Isa-isahin natin. Ano ba itong BlackRock? Oh, sa name itself, mga kapatid, ano ba itong BlackRock? Oh. Which is, sila ang may hawak ng tinatawag na mga vaccine. So, BlackRock is the name after the local geological rock formation to found in the area of Black Rock Park. So, dito nagsimula ang pangalan or company na BlackRock. Is the name after the local geological rock formation to be found in the area of Black Rock Park. Most of it is now buried under the park. The rock itself is the limestone cap that when wet appears black. This giving the name Black Rock. So, as we know, it's a geological rock formation to be found in the area of Black Rock Park. So as we know, sino itong Black Rock, mga kapatid? Sino ba ang hinulog na parang bulalakaw? I saw the Satan falls like lightning. Sabi ng Luke, nakita ko si Satanas na nahulog na parang bulalakaw nga lightning. At itong BlackRock, of course, who is this? Sino po ba sa tingin niyo, mga kapatid? Na may-ari ng mga pharmaceutical vaccine. Sino po ba? Walang iba kundi si Lucifer, si Satan. At alam niyo ba saan itong BlackRock? Oh, isa-isahin natin ito. Alam niyo ba saan ang BlackRock, mga kapatid? Isa-isahin natin ito, ha? Saan ang BlackRock? Oh. Isa-isahin natin ito. Okay? BlackRock Incorporated is an American multinational investment company founded in 1988. Initially as enterprise risk management and fixed income asset manager, BlackRock is the world largest. Imagine. Itong BlackRock company ni Taning is the world largest asset manager
the US $10 trillion in asset under the management as of December 31, 2023. Now, this is very interesting kasi ang headquarter ng BlackRock, mga kapatid, alam nyo saan? Nandun sa Hudson Yards, Midtown Manhattan, New York City. At itong Manhattan, itong New York City, nandun din ang headquarters ng Church of Satan. At nandun din ang headquarters ng Lucid Trust. Ano ba itong Lucid Trust? Is a company. Malaking company din. So nakukuha nyo ba ang connection, mga kapatid? Itong BlackRock na si Lucy, ang headquarter nasa New York, which is headquarter din ng Church of Satan, founder by Anton LaVey, patay naman yon, which is nandun din, of course, ang New York Tower, nandun ang lahat ng investment ng pharmaceutical. Is it connected the dots, mga kapatid? Na-connect nyo ba? And Vanguard Group, marami siyang mga connection, mga kapatid. So na-connect nyo ba, mga kapatid? Yung mga may-ari ng pharmaceutical na yan, Moderna, Pfizer, allied pala ng BlackRock yan. Company pala ng BlackRock yan. No? So ito ang office nila sa New York. New York City. The City of Lucifer. No, founder niyan si Robert S. Capito and Larry Fink. Oh. Of course, mga kapatid, kasali pa rin dyan si Bill Gates. No? Kasali pa rin dyan si Bill Gates. At isa sa mga company na hawak ng BlackRock, mga kapatid. Now, isa sa company na hawak ng BlackRock, hindi lang ang mga pharmaceutical, kundi BlackRock, 2.28%, the investment company was founded in 1988 and is the world largest asset manager of 10 trillion in asset under management. The company owns 331.38 million shares of Netflix. Sinong nagapanood ng Netflix, mga kapatid? Ang mga movie sa Netflix is more on predictive programming, more on zombie, more on science fiction, more on DNA, more on Pride Month, more on mga kabastusan, kalaswaan sa Netflix. Hawak po ng itong mga Squid Game, itong mga Money Heist, itong mga movie na yun ng mga sumbi-sumbi, itong Left Behind, which is all predictive programming of what is coming. Apocalypse in these last days. Hawak ng BlackRock. BlackRock to brainwash the people that is normal. To brainwash that there is disease and there is quarantine and there is vaccine needed to the person. That's why doon pa lang sa Netflix, mga kapatid, sa Netflix pa lang, ini-educate na ang mga tao itong BlackRock kasi sila ang may-ari. Kaya ang mga tao mas naniniwala sa bakulam kasi nakikita nila sa Netflix. Halos mga tao ngayon nahuhumaling sa Netflix. At ito pala ay propaganda ni Satan sa BlackRock for people to be educated, for people to believe the lies para madali na lang
ikutin ang utak ng sangkatauhan kasi nakikita na nila through Netflix. No, are you following, mga kapatid? Nakakonect nyo ba ang dots? So, ito palang tinitingnan mo na movie, ang may-ari yan, Black Crack. At itong vaccine, mga bakulam, Black Crack din ang under the umbrella. Kasi nga, umbrella, no? Umbrella Corporation ito. This is umbrella. Under the shaded shadow of the Black Rock. Which is, who is the founder of this Black Rock? Of course, who is the Black and the Rock? Jesus is a rock of ages. Kinokopya ni Lucy kung ano si Jesus eh. He's the rock, the foundation. Satan din, Black Rock din siya. Of course, black because of darkness. Because once he was in the kingdom of light, and now he became a kingdom of darkness. That's why Black Rock siya. Now, are you following, mga kapatid? Are you connecting the dots? At ito pa, mga kapatid, not just Netflix ang hawak ng Black Rock. No? Hawak din niya ang worldly music. A Black Rock own about 5.5 million shares of Spotify. Ano ang Spotify? Yes, the worship team of the world. The worship para i-pollute ang mind sa mga satanic music. So, hawak niya ang bakulam, Pfizer ang Moderna, hawak niya ang Netflix for brainwashing, for predictive programming, hawak rin niya ang Spotify, which is ito sila Taylor Swift. Itong mga Lady Gaga na to, itong mga demonic, name it, worldly music, so Spotify, hawak niya, which is sinasamba ngayon ng world, including na mga K-pop na yan, the music industry. Sila ang may hawak, mga kapatid. So, the vaccine, the Netflix, is hawak ng Black Rock. Now, tell me your thoughts, mga kapatid. Tell me your thoughts. Hawak yan, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, hawak ng Black Rock, Netflix, Spotify, etc., etc. Hawak ng Black Rock, mga kapatid. Which is, of course, kunsabo din si Bill Gates, Hell Gates yan. Kasi they are united, mga kapatid. They are united. So, ni-research ko ang Bavarian Nordic. Pero it sounds alike lang man ito, mga kapatid. But bakit nila ang monkeypox, no? Bakit kinuha ang monkeypox sa tinatawag na vaccine ng monkeypox na Bavarian, ang name ng under sa US government license number 2096 is tinatawag na Bavarian Nordic ES. Ni-research ko itong Bavarian Nordic or Nordic Bavarian. Nandun pala ito sa gaming. Pero bilang ang barian ito, pero same pa rin, barbarian. No? Kasi nagtatago nga si Taning eh. So sabi dito,
Nordic barbarian or tinatawag nilang barbarian is a Nordic barbarian, a king. Sa mga gamers ito, no, yung mga mahilig sa games. Ang trabaho pala itong ni Nordic barbarian is a king, a good general in Ebony. Nordic barbarian king is pure attack sub-city general. He is a beast. Oh, ito na. He is a beast. Are you following? Itong under ng monkeypox bakulam na barbarian Nordic, ni-research ko ito, it's a gaming, dyan sa mga gaming, Nordic Barbarian King. Hari pala ito na barbaric, na ina-attack niya ang sub-city general. As we know mga kapatid, our body is the city of the living God. Kaya nga, may kanta nga sa mga Christian, oh, let us climb to the hill of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God. So we are the city of the living God. Ang ating body is a city. It's composed of central nervous system, skeletal system. Nandyan ang mga tinatawag na may mga machines dyan sa ilalim na hindi natin nakikita. Ang daluyan ng ating dugo. May mga mechanics dyan. It's a city. It's a mechanism. May transportation dyan sa body natin. May agency dyan. May tinatawag tayong moral, spiritual. So, dito, ang Nordic barbarian is a beast. He is the beast when used against the enemies with a heavy range march, taking off massive 30% from their attack, and he also decreases all enemy troops defense by 10%, which is a great counter to the ground troops. Sino yung mga troops na sinasabi? Yan po ang mga sundalo, for we are soldier of God, sabi ng word ni God. Tayo na may Kristo sa loob ng ating katawan, tayo ay tropa ng Panginoon. We are the troops of God. And itong Nordic barbarian king is the beast, the mark of the beast, attacking the sub-city. Who is the city? We are the Zion. We are the city. Our body, a temple of the living God, mga kapatid, is under attack by the beast. Are you following, mga kapatid? Can you connect the dots? Ito palang monkeypox is a beast that attacking the city of God. It's not talking about the physical city. It's not talking about syudad talaga or basta Tagalog ang city. Hindi niya tinutukoy na ang city of Jerusalem or Israel. No. The beast is attacking the city. Who is the city? Ikaw po yun. Ang katawan nyo po in this last day, spiritual kasi ang meaning ng city. Hindi physical syudad. Ang yung troops, ano ba yung troops na yan? Nasa loob ng ating katawan, may tropa ng sundalo. Our immune system. At of course, tayo din ay mga tropa ng Panginoon. Kasi we are the soldiers of Christ. At the same time, ang nasa sa loob ng ating katawan, lungsod. Ang nasa sa loob ng ating katawan ay mga sundalo troops which are attacked by Nordic barbarian king of Persia. Sa Daniel, mga kapatid, kaya hindi nakaabot ang prayer ni Daniel. Kasi doon sa himpapawid, hinarangan ng King of Persia ang kanyang prayer, ang kanyang petition ng Panginoon. Kaya nang nag-pray siya at nag-fast for 21 days, tumulong si Archangel Michael at
pinatalsik ang King of Persia. Who is this King of Persia? The beast, Satan, Lucifer, the devil, the King of Persia. Sabi si Daniel, chapter 10, verse 17. And now, the monkeypox bakulam, no? The monkeypox bakulam, ngayon, ay under itong tinatawag na Bavarian Nordic US Government License number 2096. And that is connect the dots, mga kapatid. Makikita nyo ba ang connecting the dots, mga kapatid? The beast is attacking the troops. What is the troops? Anong trupa ang inatake ni Nordic Barbarian? Ano ba tropa? Ito, Nordic Barbarian King. He is a beast when used against the enemy with heavy range march, taking off massive 30% of their attack. He also decreases all enemy troops' defense. Yung immune system natin, yung trupa ng Panginoon na nasa loob ng katawan natin, the city. Tayo po ang city na sinasabi ng Bible. Tayo po ang Mount Zion. Kaya may nakikita ko ngayon na pumunta sa Agusan del Sur. Pumunta ka daw doon sa Mount Zion. Kasi nandun ang city of God. Hindi po physical ang Mount Zion, mga kapatid. Noon, yes, physical. Pero ngayon, mga kapatid, ikaw po, ang katawan nyo po ang inaatake ng city. At itong si Nordic, ito na naman ang monkeypox, the beast. At itong monkeypox at itong COVID, the beast, iisa lang ang kulay nito. Nagpapalit lang ng balat ang ahas. Sa Bisaya pa, nagluno lang. Ano ba sa Tagalog ng nagluno? Na nagpapalit ng anyo. Nagpapalit ng balat o nagluno sa Bisaya. Ang COVID bakulam, ang ahas, nagluno sa Bisaya. Nagpapalit ng balat. At naging monkeypox. Same pa rin sila ng balat. Peace! Mga kapatid. Walang pagpabago. Same ang balat nila. Beast pa rin. No? Kaya ina-attack niya ngayon ang troops. Ano ba ang troops? Tayo. Mga pinili ng Diyos. The Holy City. The Jerusalem. May tinatawag na physical Jerusalem at tinatawag na tayo ang Jerusalem. Tayo ang siyudad. No? Tayo. Nagpapalit ng variant, sabi ni Brother Joel. Maria Delfinado, nagpapalit ng balat. Dolor Tangal, sabi na, King of Persia is si Satanas. Amen. So ito na, mga kapatid. Kaya sa Revelation 16, umipikto na ang bidko. The beast, no, he is a beast used against the enemy. Sino ang enemy ng beast? Tayo. Sila rin ang enemy natin. Kaya maraming pastor na hindi nakaka-understand ito kasi hindi nila binabasa ang mga symbols, hindi nila. That's why sabi ng Panginoon sa Revelation 13 verse 16 to 17 hanggang sa 18, dapat may karunungan. You need to, kahit sa simbolo, mga kapatid, kailangan dito ng karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao at bilang nito ay 666.
makikita mo, hindi naman nagtatago ang enemy. May mga symbol siya. Katulad dito, one of the symbol ng monkey pack is Nordic Bavarian. Under para ito ng Black Rock. Alam mo na agad, sa name pa lang. Hindi naman totally nagtatago. Ang mga signs, biohazard, pentagram, stars, yun po ang mga sign nila. Circle, triangle, yun po. Ang karunungan lang, kailangan na natin, karunungan ng Panginoon. Hindi na kailangan natin i-research sa Google, no? Kahit wala kang research sa Google, basta't may karunungan ka. Sino ba yung karunungan ng Panginoon? The Holy Spirit is the wisdom of God. Binigay sa atin ng Holy Spirit. No? Binigay sa atin ng Holy Spirit. Mga kapatid. No? So, ito pala. Ito pala. Sabi nga ng isang surgeon. Ng isang surgeon sa Florida. Sabi dito. A Florida Surgeon General. Oh. Florida Surgeon General Blast COVID-19 mRNA vaccine as the Antichrist. Doktor nagsabi niya na ng Florida. Sabi dito by Jennifer Torres a day after publicly calling for a halt. Ano bang halt? Stop in the use of Bidco mRNA bakulam, Florida Surgeon General Dr. Joseph Ladapo doubled down in an interview Thursday, branding the bakulam the Antichrist of all the products. Bakit alam niya? Antichrist. Kasi nga, is mRNA. Ano bang mRNA? Is a synthetic, ano ba synthetic? Is artificial, hindi totoo, na protina na pinasok sa'yo. Since tayo, may tinatawag tayong laminin protein. Ano ba ang laminin? It's laminin, mga kapatid. It's the protein that connect our body. Yun po ang dahilan bakit nakakonekta ang katawan natin. Yung eyes natin, hindi natin nalulunok. That is because we have the tinatawag na laminin protein. No? Kasi kung walang laminin protein, paglunok mo ng pagkain, masasali yung mata mo. Masasali yung dila mo. So, the laminin protein holds our body together. I-research nyo yan. And the laminin protein also called the Christ because, bakit Christ ang tawag sa kanya? Christ protein. Kasi, microscopically, nakita ng mga scientists, nakita ng mga medicine, pagtingin nila sa microscope, ito pa lang nag-hold sa atin. Katawan na hindi tayo ma-separate from each other. Hindi natin malunok yung eyes natin at saka brain natin hindi mahigop. Pag sikma natin, hindi masasama sa sipon. Pagkulangot natin, hindi tutulo yung brain mo. Yun palang nag-hold ay tinatawag na laminin protein. Kasi pagtingin nila ng mga scientists, medical, mga scientists, pagtingin nila sa protein is a cross-like protein. Parang forma ng cross. It speak about Jesus Christ. Speak about first sa Colossians 1:17. He hold all things together. And that is Jesus. He hold all things together. Puntahan nga natin ang Colossians. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Puntahan natin ang Colossus 1.
versikulo 17. Sabi dito, siya mismo ay una sa lahat. Sino ba to? Si Jesus. Ng mga bagay. At ang lahat ng bagay ay nahahawakang sama-sama sa Kanya. Hahawakang sama-sama. Kaya magkadugtong-dugtong ang ating katawan. Kaya hindi nalulunok mo yung dila mo. Hindi mo nalulunok yung mata mo. Sa English, He is before all things, and in Him, all things hold together. Itong laminin, protein, hold things together, mga kapatid po, ang Panginoon. That's why, the mRNA, the synthetic protein, ini-inject, pag-inject yan, 40 trillion nanotechnology was been put into your body. 40 trillion, imagine mo yan? 40 trillion. And in the span of 6 hours, 6 minutes, in a range of 6 na oras at 6 na minuto, yung 40 trillion nanotechnology, aabot na yon sa DNA mo. Aabot yon sa DNA mo. For 6 hours, 6 minutes, aabot. Which is, ang luciferin is, ang vaccine ay may luciferin na 0.66%. No, 666 talaga. At 6 hours and 6 minutes, 666 rin. Aabot niya sa DNA level. Kaya walang detox na mangyari. Walang detox. Ito mga sinasabi ni Dr. Atoy ba yan? Kahit maglaga ka pa ng ano-anong laga mo dyan. Walang detox. Pag makapasok na sa DNA level, it's difficult to only the blood of Jesus, only deliverance, only miracle. Kaya nananawagan tayo to be get delivered, to extract, para makuha yung 40 trillion. Imagine mo yung 40 trillion, mga kapatid. That's heavy. No? So, it's a beast. Yeah, beast nga ito si Nordic, no? Oh. Oh, sabi dito, si Nordic Barbarian, oh. Closer look natin. Attack the sub-city general. He is the beast. Win against enemy with heavy range march, taking off massive 30% their attack. Oh. Sorry, hindi ko na-underlinean ang beast, the word. Oh. Closer. Si Nordic Barbarian. Oh. Pure attack. Oh, si Nordic Barbarian. King is a pure attack. He is the beast. At itong si Nordic Barbarian, makikita sa impact. Oh, makikita dyan. Oh, makikita dyan. Oh. Barbarian Nordic. Makikita dyan, mga kapatid. Barbarian yun, pero isa lang yan. That is a king. The beast. Kasi ang enemy is nagtatago talaga. Black Rock, Lucy Trust. May mga konting glitch lang na mga spelling niyan. Pero, the whole thought was there. Mga kapatid.
Kaya nga, sabi dito, in Florida Sojourn, the Antichrist, sabi ni Dr. Joseph Ladapo. So ito pa pandemonic. Pandemic. Pandemonic. Pan is a Greek goat, god of the wild, nature, flock, you. He is also affiliated with sex fertility, with lot of you are having during this panic. Oh, from the word panic, pandemic, panic, no? Which pan is where the word panic derives from. So kaya nga, may panic na nangyari, fear, sa worldwide. Kaya ito tinatawag na pandemic. Since he is the god of fertility, that leaves him with connection to the spring, which right about the spring solstice was March 1st from this pandemic. Pan is a goat. As we know, sa Bible, sabi ng Panginoon, there will be a separation of the sheep and the goat. Magkakaroon ng separation ng kambing at saka ng goat. Ang goat which is obedience Panginoon at ang kambing ay kahalin tulad ng porma ng goat. Ngunit may sungay, rebellion, rebellious, trusting the human immunity, trusting the demon. That's why there will be a separation. There will be a separation of goat and sheep. Kaya ito si Pan, a Greek goat god. No? Si Pan, kaya nga pandemic. Nasa Revelation din, pandiri. Pandiring pingsa. From the word pan din, pandiri, di ba? Sa Filipino word. Itong monkeypox, nakapandiring pigsa, pandiri. From the word pan yan, goat. Which is satanic. Satanic effect. Are you following mga kapatid? So as of now, dito lang muna tayo kapatid. Tomorrow, I will discuss, loobin ng Panginoon, continue natin itong tinatawag na distributor ng bakulam na impacts. Kasi hindi na naman, may ibang country na naman ang link nila. Hindi na naman somewhere in US. No, may ibang country ang pinagkukunan nila, which is European country, mga kapatid. So, isa-isahin natin ito kasi masyado nang mataas. No? So, sabi basahin ko lang ang mga comment, no? Sabi dito ni Maria Delfinado, kailangan talaga mag-ingat siguro ito. Mag-pray at humingi ng patnubay at gabay ng Panginoong Hesus. Ang kaaway ay parang leon na umaatungal at naghahanap ng malalapa. Kay Zuilin C. Ike, Pastor, gandang umaga. Ang detox ay parang po sa mga heavy metals. Naririnig ko po sa isang doktor po, di ko na maalala. Pero yung mRNA ay irreversible na po. Correct? No? Kasi madidetox mo lang, madidetox mo lang ang isang substance pag sa stomach level lang. For example, nakakainom ka ng nakakain ka ng seafoods.
No, ang ginagawa mo, i-detox mo ng tinatawag ng tiga ka ngayon ng coconut. Yung sa amin sa Bisaya, tuno. At ipapainom mo yung tuno para madilute doon. Since oily ang tuno, madilute doon, maisama doon ang poisonous substance. Yun, detox. Pero pag once na DN11 na, spike protein, pumunta na talaga sa mga DNA, malabong madetox. Malabo. Kasi that's the tiniest, smallest particle of your body. Hindi na madetox yan, mga kapatid. So, yun lang po. God bless po sa mga nakikinig at naway ang pag-iingat ng Panginoon. I will pray for you. Thank you, Lord, for this revelation. Salamat po. And Lord, keep us awake because the high level at the heights of deception in these last days. Even, Lord, doon sa mga prosperity gospel at grace gospel na church na hindi nagbublow ng trumpet, hindi nagwa-warn, O Lord. They are sleeping, O Lord. Awaken the people, O God. Awaken pastors. Alam ko po, Panginoon, na meron pa mga pastors na hindi lang makapagsalita dahil natatakot na ma-offend nila ang kanilang mga members. Natatakot, Panginoon, na mawala ng resources. Panginoon, ikaw po ang aming resources. Ikaw po, dependent po kami sa iyo, Panginoon. Lord, kunin niyo po ang takot ng bawat leaders ng church. Bawat tinalaga mo ng mga pastor, shepherd, O God. Awaken them, O Lord. Lalo na yung mga naka-receive ng bakulam ngayon, Panginoon, na magsisi, manumbalik, at magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Because only the drop of blood of Jesus can wipe away all the substance that Satan put in our body, your temple, O Lord. You are still in redemption, O God. Your grace are still working nowadays, O God. You don't yet, Lord, hindi pa rin na-close ang ark of salvation. You are still in a grace period, O Lord. And I believe, O Lord, that those who humbly come before you will benefit your grace, O Lord. I know, Lord, you are merciful and graceful. And Lord, you are calling your people for the last second, these last seconds, O God, before you come. You are assembling your people from north, south, east, and west, from all corners of the earth, to stand firm in our faith as we are looking for your coming, O God, as we are waiting and we are excited to meet you in the air. Thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you all. Shalom, shalom, shalom.